Magandang umaga! Ako nga pala si Binibining Morvi Daniel R. Pellegrino, ang isa sa mga mag-uulat patungkol sa pagsasalin ng panitikang pambata. Kami ang ikalimang pangkat. Ano nga ba ang pagsasalin ng panitikang pambata? Ngunit bago yan, babasahin ko sa inyo ang mga talata na mula sa Alice sa Daigdig ng Hiwaga na isinali ni Aurora E. Batnag ng Alice in Wonderland ni Lewis Carroll. Sa katapusan, binuon niya sa isip ang larawan ng kanyang kapatid na ito kapag ito'y ganap ng dalaga, kung paanong mananatilin ang angking nito hanggang sa pagtanda, ang simple, mapagmahal na puso na kanyang kabataan, at kung paanong titipunin nito ang maliliit niyang anak, at paliliwanagin ang kanilang mga mata sa kakaibang mga kwento, kabilang na marahil ang panaginip tungkol sa daigdig ng hiwaga. Maraming taon na ang nakalipas at kung paanong nadarama nito ang kanilang mumunting dalamhati at masisiyahan ang kanilang mumunting galak habang inaalala ang kanyang kabataan at maliligayang araw ng tag-init. Kung mapapansin nyo sa binasa kong talata, ang huling talatang ito ay itinuturing na isang klasikong akdang pambata. Simple at madaling unawain. Kung mapapansin ninyo, ano ito? Maikli ba ang pangungusap? O ang pagiging simple at madaling maintindihan ay karaniwan ng naiuugnay sa panitikang pambata. Ngunit, gaya ng makikita sa aking nabasa o nadinig nyo kani-kanina lang, waring ito hindi sinadyang sinulat o hindi mapapansin na ito ay isang salin. Ang teksto na binasa ko kamakailan lamang. Ngayon, ano nga ba ang isang panitikang pambata? Maghihintay lang tayo dahil sasagutin sa araling ito ang mga tanong tungkol sa kung sino ang bata, ano at para kanino ang panitikang pambata at paano isinasalin ang ganitong uri ng teksto. Ang edad at pangangailangan ng isang bata. Malalaman natin ngayon. Ayon sa definasyon ng UNESCO, ang bata o ang isang bata ay maituturing na mula sa pagkasanggol hanggang sa ika-21 edad ng isang nilalang. Maituturing na siyang isang bata. Kung gayon, iba't iba ang pangangailangan at hilig na tinatawag na bata. Malayong-malayo sa karanasan, edukasyon, kaalaman at kagustuhan ng isang batang 6 na taong gulang at ng 18 taong gulang. Paano matutugunan ang iba't ibang pangangailangan ng bata? Ayon kay Lina Diaz de Rivera sa kanyang literature-based reading siguro ni. Wait lang. Ngayon ay dumako tayo sa susunod na pahina. Ayon kay Lina Diaz de Rivera sa kanyang literature-based reading programs na sinipin ni Evasco 2006, ang mga pangangailangan ng bata ay ang pangangailangang material, ang magmahal at mahalin, ang makalahok sa grupo, halimbawa, pamilya, barkada, komunidad at bansa. Ang makaalam, ang may mapagtagumpayan, ang pangangailangan sa kagandahan at kaayusan, at ang makapaglaro. Ang panitikang pambata ay ay maaaring tula, maikling kwento, dula, nobela, sanisay o iba pang anyong pampanitikan na ang target ay mga mambabasa na bata. Kinawiwilihang basahin ng mga bata. Kaya nga tinawag na panitikang pambata. Alam nyo ba na maaring
Alam nyo ba na ang pangunahing tauhan sa panitikang pambata ay syempre mga bata at ito ay tumatalakay sa mga pangangailangan at hilig ng isang bata. Alam nyo ba kapag ang isang bata ay nagbabasa, natututong maging malikhain ng isang bata. Pagkatapos, marami siyang nararating na malalayong lugar dahil sa mga aklat na nailimbag, pwede tayong pumunta sa iba't ibang lugar. Pwede tayong pumunta sa Maynila, sa iba't ibang bansa, kung saan napapaloob o mayroon sa isang aklat o babasahin. Pagkatapos, nakakasalumuhan siya at nakakakilala ng iba't ibang uri ng tao kapag nagbabasa ang isang bata. Kaya, noong ako ay bata pa, palaging sinasabi ng aking mga magulang na magbasa at magbasa dahil maraming aral ang mapupulot dito, makakapunta sa iba't ibang lugar at maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng tao. Malalaman natin yan dahil sa mga babasahin o dahil sa pagbabasa. Ngayon, alam niyo ba ang panitikang pambata ay sinasabing puno ng aksyon? Madaming mga istorya na nakakapukaw ng damdamin ng mga bata. Ito rin ay gumigising sa imahinasyon ng mga kabataan dahil sa mga salitang nakalimbag sa mga aklat. Sunod naman ay nakatutugon sa kawilihan dahil sa panitikang pambata ay nasisiyahan ang mga bata patungkol sa iba't ibang uri ng panitikang pambata na kanilang binabasa. Meron din silang tauhang nakikilala. Halimbawa, ang mga pelikulan o cartoons ng mga dayuhang o iba't ibang bansa na kanilang nahuhumalingan. Halimbawa, ang Cinderella, ang Barbie, ang Tangled, at marami pang iba. Ito ay mga panitika ng mga dayuhan na kung saan magpasa hanggang ngayon ay kinikilala at tinatangkilik ng mga bata. Isa ako doon noong unang panahon na mahilig tumingin sa mga ganoong bagay o ganoong panitikan. Ngunit, hindi ko ito binabasa, ngunit pinapanood ito. Ngayon ay, ang panghuli, nagtuturo ng kagandahang asal at moralidad. Ang isang panitikang pambata ay may kwento na kung saan may mga simula, gitna at wakas. Na kung saan, sa wakas ay makikita ang mga kabutihang asal na ibinibigay ng isang panitikang pambata. Ito ay tinuturo at nagkakaroon ng kaalaman ang mga bata patungkol sa kagandahang asal at kabutihang loob. Yun lamang para sa aking parte patungkol sa pagsasali ng panitikang pambata. Ngayon ay dadako tayo sa susunod na mag-uulat. Maraming salamat! Magandang araw sa lahat. Sa puntong ito ay pagpapatuloy ko ang pag-uulat sa ang lengguwahe ng panitikang pambata. Ano nga ba ang dapat na maging lengguwahe ng panitikang pambata? Simple lamang ba ang dapat maging lengguwahe nito? At maikli lamang ba dapat ang mga pangungusap? Ayon nga sa kanila, pinaniniwalaan na limitado lamang ang bokabularyo ng mga bata, lalo na yung mga paslit at musmos. May mga nagsasabi na hanggang 7 salita lamang sa bawat pangungusap ang angkop sa mga batang bago pa lamang nagbabasa. Ano sa tingin nyo? Isinalaysay ni Malcolm Gladwell sa kanyang The Tipping Point
ang tungkol sa batang si Emily na sa edad na 2 taon at 8 buwan pa lamang ay lagi na siyang kinukwentuhan ng kanyang ina bago matulog. Kapag naiwan ng mag-isa ang bata, kinakausap nito ang sarili at ikinukwento sa sarili ang mga pangyayari ng maghapong nagdaan. Nirecord ng ina ang pananalita ng bata nang hindi nito namamalayan at nagulat ang ina sa kanyang natuklasan. Mas sopistikado ang lengguwahe ni Emily kapag kausap ang sarili niya kaysa kung matatanda ang kausap. Sunod, ay marunong siyang gumamit ng mga pagpapahaba ng mga salita upang bigyang diin ang isang bagay. At ang panghuli, marunong ding magkomento sa mga pangyayaring inilalarawan niya. Ayon pa nga sa isang manunulat ng panitikang pambata, kailangang magtiwala tayo sa talino ng mga bata. Maiintindihan nila ang mga salita, matutukoy ang mga kubling simbolo sa mga salita, matatanggap ang realismo sa akda at mahiligayahan sa mga bugtong na nakapaloob sa pantasya. Ang pahayag na ito ay naglalayong iparating na hindi dapat baliwalain ang kakayahan ng mga bata na unawain at tanggapin ang isang kwentong inilahad sa kanila. Mahalaga ang pagtitiwala sa katalinuhan ng mga bata. Ayon nga din sa isa pang manunulat ng panitikang pambata na si Philip Pullman, when it comes to telling children stories, they don't need simple language. They need beautiful language. Ito ay nagmumungkahi na ang mga bata ay hindi dapat maaliitin o kulangin sa pagkakataon na masanay at masiyahan sa mga mas magandang anyo ng wika, kahit na ito ay mas malalim o mas komplikado. Ang ganitong uri ng pahayag ay nagbibigay diin sa halaga ng pagpapahalaga at pag-aaruga sa wikang ginamit upang iparating ang mga kwento sa mga bata. Bilang kabuuan, hindi simpleng lengguwahe ang mahalaga sa panitikang pambata, kundi magandang lengguwahe na aantig sa kawilihan nila. Natapos na nating talakayin ang lengguwahe ng panitikang pambata. Sa puntong ito ay tatalakayin ko naman ang paksa ng panitikang pambata. Kapag panitikang pambata ang pinag-uusapan, agad pumapasok sa isip natin ang mitolohiya ng iba't ibang bansa, mga kwentong bayan, alamat, bugtong, tugmaan, at iba pa. Tunay na kawili-wiling tuklasin na pinagmulan ng isang bayan o kung paano lumitaw ang isang puno o prutas na isinasalaysay ng mga alamat. Nakatutuwa ring basahin ng mga hayop na nagsasalita at kumikilos na paraang mga tao na siya namang hatid ng mga pabula. Nakaiigaya ang mga kwento tungkol sa pakikipagsapalaran ng mga prinsipe ng malalayong lugar sa pagtuklas o paghahanap ng iba't ibang bagay. Ngayon, hindi na lamang ang mga nabanggit ang paksa ng panitikang pambata, kundi ang sumusunod. Mga sakit at kung paano makaiiwas sa mga ito, mga may kapansanan at kung paano dapat ratuhin ng mga taong ito. Mayroon din patungkol sa pamilya, particular na sa paghihiwalay ng magulang, pagkukwenta, paglago ng halaman at pakikibahagi sa komunidad, at ang pag-aaway at pagkakaayos ng magkapatid. Unahin natin ang paksang tungkol sa mga sakit at kung paano makaiiwas sa mga ito. Ang paksang ito ay ginamit ni Dr. Luis Gatmaytan sa kanyang kwentong Ang Pambihirang Buhok ni Raquel. Ang panitikang pambata na ito ay tungkol sa isang bata na iba't iba ang kulay ng buhok, ngunit ang totoo ay may cancer pala si Raquel at di totoo ang buhok niyang may iba't ibang kulay. Gumagamit pala ang bata ng peluka na may iba't ibang kulay upang itago ang pagkakalbo na epekto ng gamot. Sa pamamagitan ng kwentong ito ay ipinaliwanag niya sa mga batang mambabasa kung paano nilalabanan ng ating katawan ang mga mikrobyong lumulusob sa atin nang di natin namamalayan. Ang ikalawang paksa ay tungkol sa mga may kapansanan at kung paano dapat ratuhin ng mga taong ito. Ang paksang ito ay ginamit ni Ogie Rivera sa kanyang kwentong Silef. Ito ay isang kwento tungkol sa batang may dyslexia o ang kapansanang nagbubunga ng kahirapang magbasa dahil ang mga letra ay nagkakagulo sa paningin ng taong may ganitong kalagayan. Ang ikatlong paksa ay tungkol sa pamilya, particular na sa paghihiwalay ng mga magulang. Ang paksang ito ay ginamit ni Jean Lee Sipatindol sa kanyang Papa's House, Mama's House. Ipinaunawa ng author sa mga batang mambabasa ang isang katotohanan sa lipunan na sa ating makabagong lipunan,
Hindi na panghabang buhay ang pagsasama ng mag-asawa at sa kanilang paghihiwalay, dapat ring maayos na magpatuloy ang buhay kahit padalawa ang bahay na tinitirhan ng mga bata. Nariyan ang bahay ni Papa, nariyan din ang bahay ni Mama. Ayon sa author, a home is a place where one belongs. Ang ikaapat na paksa ay ang pagkukwenta. Ang paksang ito ay ginamit ni Russell Molina sa kanyang kwentong Lola Puti. Nagpapabunot ng puting buhok sa tagapagsalaysay ang kanyang lola at sa bawat hibla ng puting buhok na mabunot niya ay mayroon siyang 25 sentimos. Kaya may kasamang pagkukwenta ang kwento dahil binibilang ng batang tagapagsalaysay kung magkano na ang naipon niya at kung aling mga laruan ang mabibili niya sa naipong barya. Sa pamamagitan ng kwentong ito ay natuturuan ng mga bata kung paano magkwenta ng pera. Ang ikalimang paksa ay ang paglago ng halaman at pakikibahagi sa komunidad. Ang paksang ito ay ginamit sa kwentong Mr. Beetle's Many Rooms. Ang ika-anim at panghuling paksa ay ang pag-aaway at pagkakaayos ng magkapatid. Ang paksang ito ay ginamit ni Rene Villanueva sa kanyang kwentong Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Boom. Ang kwento ay tungkol sa magkapatid na aso na sina Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Boom na laging nag-aaway dahil napakapilyo ng huli. Ngunit nagbago ang masamang ugali ni Tik-Pak-Boom nang malason siya ng karneng inagaw niya kay Tik-Tak-Tok na siyang nakapulot naman ng karne. Natuto na siya na hindi tamang manlamang sa kapwa kaya nagkasundo na ang magkapatid. Doon lamang nagtatapos ang aking pag-uulat patungkol sa ang lengguwahe ng panitikang pambata at ang paksa ng panitikang pambata. Naway may natutunan kayo at maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Gleneline A. Quesado ang mag-uulat tungkol sa paano isasalin ang panitikang pambata. Ayon kay Zohar Shavit sa kanyang Poetics of Children's Literature, ang pagsasalin ng panitikang pambata ay di tulad sa karaniwang pagsasalin, sapagkat bahagi ito ng isang mekanismo ng paglilipat, o ang the process by which textual models are produced within the target systems, o ang ibig sabihin ay ang proseso kung saan ang mga textual na modelo ay ginawa sa loob ng target na sistema. Sa makatuwid, hindi lamang ito sa paglilipat ng mensahe ng isang akda mula sa isang wika tungo sa isa pang wika. Bagkus, ang pagsasali ng panitikang pambata ay paglilipat ng mga teksto mula sa isang sistema tungo sa isa pa. Halimbawa nito ay ang paglilipat ng sistemang pangmatanda o may sapat na gulang tungo sa sistemang pambata. Sa ganitong pananaw, may higit na laya ang pagsasali ng panitikang pambata dahil maaari niyang paikliin ang tekstong isinasalin, bahagyang baguhin ang struktura ng pagpapahayag ng orihinal, magdagdag o magbawas at gawing simple ang banghay. Ayon kay Zohar Shavit, maaari itong gawin ng tagasalin. Sa mga pasubaling nakatutugon na ang salin ay may dalawang prinsipyo. Una ay ang maaaring baguhin ang teksto upang ito'y maging angkop at kapaki-pakinabang sa mga bata, sa liwanag ng kasalukuyang pananaw ng lipunan tungkol sa kung alin ang makabubuti sa batal. At ikalawa ay maaaring baguhin ang banghay, mga tauhan at lingwahe batay sa pinaniniwalaan ng lipunan na kakayahang magbasa at makaunawa ng bata. Ang unang prinsipyo ay may kinalaman sa tungkulin ng panitikang pambata bilang kasangkapan sa pagtuturo. Ang ikalawa naman ay tungkol sa kakayahan sa pag-unawa ng isang bata. May pagkakataong maaaring maging magkakontrol ang dalawang prinsipyo. Halimbawa ay may mga naniniwala na maaaring talakayin sa panitikang pambata ang mga suliraning nakakaharap sa lipunan tulad ng karahasan, paglabag ng mga karapatan at maging kamatayan. May impluwensya sa pagsasalin ng panitikang pambata ang ganitong mga pananaw. Una ay maaaring alisin ng tagasalin ang bahaging sa palagay niya'y hindi angkop sa mga bata o hindi mauunawaan nila ito.
Isang halimbawa ay ang Robinson Crusoe na nagkakaroon din ng mga pinaikling version para sa mga bata. Halimbawa din nito ay mga mahahabang nobela tulad ng The Prince and the Pauper at ang Adventures of Huckleberry Finn at iba pa. Ito ay hindi sinulat para sa mga bata, kundi para sa mga mambabasang may sapat na gulang. Ito rin ay ginawan ng simple at pinaikling version, at sa kalaunan ay nakikilala ito bilang panitikang pambata. Bagamat ang orihinal na sulat nito ay para sa mga may sapat na gulang. Ang pagsasalin na ito ay matatawag na adaptasyon dahil ang ganitong mga salin ay pinaikli at ginawang mas simple ang banghay. At ang mga tauhan ay naaangkop talaga sa mga batang mambabasa. Pansinin din ang mga akdang pangmatanda na isinasagawa ng mga bersyong pambata na nakatala bilang kanon ng panintikan sa sistemang pinanggagalingan o ang iyong itinuturing na klasiko at kabilang sa pinakamahusay na akda. Halimbawa nito ay ang kwentong Alice in the Wonderland na itinuturing na isang klasikong akdang pambata. Ito ay hindi masasabing sadya na isinulat para sa mga bata, bagamat isa itong bata si Alice, kung kaya't masasabi na ang kwentong ito ay naroroon sa akdang pambata. Ngunit maraming kritiko ang nagsasabi na ang Alice in the Wonderland ay komentaryo ng author na si Lewis Carroll sa lipunan ng kanyang panahon, at ang mga tauhan ay simbolo ng iba't ibang karakter sa kanyang lipunan. Sa loob na mahigit ng 100 taon, kinawiwilihan ito ng mga mambabasa na may iba't ibang edad dahil sa nakakaaliw na mga pangyayari sa buhay ni Alice. Sadyang ang mga ganitong panitikan ay maaaring basahin sa iba't ibang level sa iba't ibang yugto ng buhay ng mga mambabasa. Una ay babasahin ito ng isang bata at kawiwilihan sa panahon ng kanyang pagkabata. Ikalawa ay babasahin rin ito ng isang may sapat na gulang at kawiwilihan ito batay sa antas ng karanasan kanyang pinagdadaanan. Maaari rin itong babalikan ng isang mambabasa na ang mga akdang kinawiwilihan niya noong bata pa siya at sa bawat muling pagbasa niya. Muli at muli siyang nakakatagpo ng bagong kahulugan. Ibig sabihin ay sa muli niyang pagbasa ng panitikang pambata ay may bago siyang pagpapakahulugan sa mga salitang kanyang nababasa. Ngayon ay dadako na tayo sa mga tanong sa pagsasalin ng panitikang pambata. Ito ay may 3 katanungan. Una ay, para kanino ang salin at ilang taon ang target ng mambabasa? Ang sagot sa katanungan ito ay makakatulong sa proseso ng pagsasalin sa pagpili ng mga salita o pagpili sa mga detalye kung magbabawas ba o magpapaikli, kung magdadagdag ng mga paliwanag at iba pa. Ikalawa ay, sino ang maglalathala ng salin? Kailangan na malinaw na sa simula pa lamang ay kung ano ang gusto ng tagapaglathala ng salin ay may tiyak na target ang alinmang publikasyon, kaya kailangan na maging malinaw sa isip ng tagasalin ang layunin ng tagapaglathala ng salin. Ikatlo ay, ano ang layunin na pagsasalin? Ito ba'y para gumawa ng isang bagong bersyon o tapatan ba ang salin? Ang sagot sa katanungan ding ito ay titiyak sa pamamaraan ng pagsasalin na paikliin ba ang orihinal, pasisimplihin ba ang banghay, at iba pa. Magandang araw, ako si Judy D. Bansag upang ipagpatuloy ang pagtatalakay. Isa sa halimbawa ng salin ay ang kwento ni Pedro Conejo, salin sa Pilipino ni Eugene E. Evasco, ng The Tale of Peter Rabbit noong 1902 ni Beatrice Potter. Noong unang panahon, may 4 na munting kunehong nangangalang Flopsy, Mopsy, Buntot Bulak at Pedro. Kasama nila ang kanilang inang naninirahan sa pasigan sa ilalim ng ugat at malaki at malabay na puno ng abeto. Mga anak, isang umagang winika na matandang si Ganyang Conejo. Maaari na kayo ngayon magtungo sa parang at malagalag, pero huwag kayo pumunta
sa taniman ni MacGregor na aksidente ang iyong ama noon. Naging palaman siya ng empanada ni Ginang MacGregor. Sige, umalis na kayo, pero huwag kayong gagawa na ng mga kabalastugan. May aasikasuhin lang ko. Kinuha na matanda ang kuneho. Ginang kuneho ang kanyang basket at payo at tinalutong ang kakuyahan patungong panaderya. Bumili siya ng malaking pan at 5 peraso ng monay. Ngayon ay pansinin natin ang teknik ng tagasalin. Una ay ang pagsasalin ng pangalan. Isinalin ang mga pangalang maisasalin. Halimbawa ay hindi na pinalitan ang pangalang Flopsy, Mopsy, pero si Peter ay naging Pedro at si Cottontail ay naging Buntot, Bula. Gayon din si Mrs. Gregor ay naging Ginang MacGregor. Samantalang si Mrs. Rabbit ay naging Ginang Kuneho. Ginamit ang mga pantawag na Ginoo at Ginang at isinalin sa Mrs. ngunit ang mga pangtanging pangalan o ngalan ni MacGregor ay hindi pinalitan. Pangalawa ay ang pagtutumba sa iba pang bagay. Ginagamit ng tagasalin ang pan sa halip na tinapay. Ginamit din ang monay bilang pag-aangkop sa kulturang pinagsasalinan. Narito pa ang isang halimbawa ng salin. And so the Chico River flows na inilikhala ni Gabriela National Alliance of Women's Organizations noong 1995. Sa aklat, nauna ang bersyong Filipino na sinundan na mas maliit at titik ang bersyong Ingles. Ngunit ang nakasulat sa mga unang pahina na ito ay sinulat ni Judy Carino at Rene Villanueva at isinalin sa huli sa Filipino. Isinaysay sa kwentong ito kung paanong ipinagtanggol ng kababaihan ng Dupag, Kalinga, Apayao ang kanilang ilog na balak sana patayuan na isang dam na ang magiging bunga ay malulunod ang aming mga bahay. Naging naikulong ang kanilang kalalakihan, ang kababaihan ang nagkapit-bisig upang ipagtanggol ang kanilang lupain. Sa panghalimbawa ay ang kwentong isinulat at isinalarawan ng mismong manunulat na siya ring nagsain. Ito ay ang Mr. Beetle's Many Rooms ni Robert Magnoson. Sa pagkasali ng dialogo, tinutumbas ng tagasalin sa Pilipino ang orihinal na Ingles sa pamamagitan ng mga idiomatiko at tural na pananalita. Pansinin ng mga tugmaan ang dialogo ni Kretek at Kuliglig na sinikap ding mailipat na tagasalin sa salin sa Pilipino. Tungkol naman sa pangalan, bagamat Mr. Beetle ang pangalan ng pangunahing tauhan sa Ingles, hindi Ginoong Salagbubang ang naging katumbas nito, kundi Salagubang. Sa mga naging halimbawa ay umiiral na mga paraan ng pagsasalin ng prosa para sa mga bata. Una nito ang pagsasalin ng mga pangalan. Isinalin kung may nakikita ang katumbas. Huwag isalin kung wala. Ganito ang pagtutupa sa pangalan ng salin ni Peter Rabbit. Pangalawa ay ang pag-aangkop sa idioma ng pinagsasalin ng wika. Ganito ay sinalin ni Robert Magnoson ang dialogo ng kanyang kwentong Mr. Beetle Many Rooms. Saan makikita dito ang idioma sa kanyang pagkakasalin. Pangatlo ay ang hindi pagpapasimple ng banghay o ng lengguwahe. Ganito ay sinalin ang Alice in Wonderland. Gaya na makikita sa halimbawa sa unang mga aralin, hindi binawas o dinagdagan ang orihinal na teksto. Ganito rin ang isinalin ang So the Rico River flows na seryoso ang tono ng orihinal at gayon din ang salin. Sa makatuwid, makikita ang nangingibabaw na pananaw ng mga manunulat at tagasalit ng panitikang pambata. Matalino ang mga bata. Hindi kailangan pasimpleng lingwahe na panitikan para sa kanila. Kung may malalim na salita, nariyan ang mga diksyonaryo para sa mga sanggunian. Nariyan din ang mga matatandang maaaring gumabay sa kanila pag-uunawa katulad ng mga taong magaling sa pagsasalin.
naman kaya ang angkop na pamamaraan kung tula o berso ang itasalin? The Potter Battle Book ni Dr. Stokes ay tungkol sa dalawang magkatabing bayan na may magkaibang paniniwala kung paano lalagyan ng butter ang kanilang tinapay. Ay isang pangkat ay naniniwalang sa ibabaw dapat ipahid ang butter. Ang kabilang bayan naman ay naniniwalang sa ilalim dapat ng tinapay ipahid ang butter. Hindi magkasundo ang dalawang maliit na bayan hanggang sa ang magkabilang panig ay kapwa gumawa ng isang bombang tiyak at kikiti sa buong lahi ng kalaban. Natapos ang kwento na hindi pa sumisabog ang bombang hawak ng kabilang panig. Iniwan sa isipan ng mambasa kung sino sa dalawang bantay ang hangganan ng dalawang bayan. Ang unang maglalakas loob na mapasabog ang bombang hawak nila. Popular ito na ni isang batang nagbabansa ng akla sa wikang Ingles. Kawili-wili ang kanyang mga kwento na tumatalakay sa maraming iba't ibang paksa tulad ng pangangalaga sa kalikasan, pakikipamuhay sa kapwa, pagmamahalan, kalayaan at iba pa. Bukod sa nakawiwili ang pagsasalaysay, naaakit din ng mga bata ang ilustrasyon na napapakita ng mga realan na naiiba sa mga karaniwang nakikita sa pang-aaraw na buhay. Karaniwang may tugmaan na kanilang naratibo at kung gagamit siya ng mga embentong salita o neologism. Halimbawa sa The Butter Battle Book. Balikan natin yung isang kwento patungkol sa dalawang panig na nag-aaway kung ano nga ba o saan nga ba lalagay ang butter. Ang sumusunod ng mga salitang hindi matatagpuan sa dictionary na at ginamit niya dahil sa tunog na Leopoldios, Lip, Leopoldios, Beat, Plop Plop at Big Boy Bumero. So kung napapansin nyo sa Ingles, kung mabasa natin to sa Ingles, mababasa nyo dyan, na ginagamit siya ng mga salita kung saan hindi naman makikita sa mga diksyonaryo. At ang Big Boy Bumero ang tinatawag niya o ito yung pangalan ng bomba. Kung isasanin sa Pilipino ang bahaging sinipi, ganito pamaraan na kailangan upang maging matagumpay ang salin. Una ito ay sikaping may salin ng may tugmaan. Bahagi ng kagandahan ng orinal at siyang umaakit sa mga batang mabasa ang tunog ng mga salitang ginamit dito. Kaya naman, dahil ito ay patula, kailangan isasalin din siya ng patula. Dahil dito sa mga tugmaan, nababase kung ito ay nakakawili. Kapag maganda yung pagkakatugma ay maaaring maganda ang pagkakabasa at maganda ang nagiging resulta ng isang tula. At maaaring kung gugustuhin pa itong basahin ng mga babasa. Pangalawa ay bata sa tunog ng paggamit ng mga salitang Leopoldios Lip, Bopolus Bip, Klop Klop at sikaping ihanap ito na ganito rin mga salitang may nakakaakit na tunog na nagmumukhahi ng kahulugan. Dahil nga ang mga ginamit ng salita sa Ingles ay hindi nakita sa nasyonaryo, kung ito yung isasalin sa yung wika, kinakailangan din na mas maganda din kung kukuha kayo ng mga salitang hindi rin sa nasyonaryo o yung mga salitang katulad din ng ganito sa mga inventong salita kung isalin siya sa inyong sarili yung wika. Maaari mag-invento ng katapat na neologismo. Sa pagsasalin ay muling pagsulat. Isulat mo muli yung original. Sa pagsasalin ng pamitikang pambata, para rin sumusulat ng original na obra na mahigit na responsibilidad para sa mga batang mambabasa. Sabi ni Maxim Gorky, isang nobelistang Ruso, you must write for children the same way you write for others, only better. So,
nais lang pahiwatig sa atin na kinakailangan maganda rin ang atin. Kung gaano kaganda tayo sumulat para sa mga matatandang mamabasa, kinakailangan din ang pagkakaroon ng kaakit-akit na pagsulat o pagsasalin kung ito ay para sa mga bata. Ano ang gabay sa pagsasalin sa panitikang pambata? Walang iba kundi ang mga gabay rin sa pagsulat ng orihinal na panitikang pambata. Kakatulong ang pananalita ni Charles na mas kilalang The Father Quoth, "When you write for children, don't write for children. Write from the child and you." Ibig sabihin nito ay kapag ikaw sumulat, gawing inspirasyon at gawing mambabasa ang iyong sarili. Pangkuli, ito ang mga payo ng mga author ng panitikang pambata. Mga natatapos ang aming pagtatalakay. Maraming salamat sa pakikinig.